At ngayong pong gabi ay gaya ng lagi nating ginagawa, muli po tayong mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At ito po ay pinamagatan nating Jesus is our foundation. At naniniwala ako mga kapatid na kapag ang Panginoon ang naging foundation ng ating faith ay wala tayong ibang magiging direksyon kundi pataas, paangat, palago, palakas, pabuti ng pabuti. I hope po ngayong gabi ay mas maintindihan natin how does it mean na ang Panginoon ang ating foundation. Ang ating pong Bible reference ay ating pong mababasa sa unang Korinto, chapter 3, verses 9 to 11. Okay, babasahin po natin. Ito po ang sinasabi, sapagkat kami ay mga kamanggagawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. So, mga kapatid, involved po tayo dito kasi ayan po yung sinabi, kayo. At merong binanggit yung sumulat, si Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Sila daw, kami, sila Apostol Pablo, yung mga kagaya niya ng mga apostol at disipulo ni Jesus Christ, ay mga kamanggagawa ng Diyos. Tayo daw po yung bukid, tayo yung gusali. So, naihalin tulad tayo sa dalawang uri no, ng structure. Una, yung bukid. So, ano po ang meron sa bukid? Ang bukid po ay tinataniman. Naniniwala po ako, intensyon ng Diyos sa atin na tayo ay dumami, lumago, mag-multiply. Okay? At binanggit din po rito yung pangalawang structure, yung gusali. So, ang gusali po ay ginagamit para sa maraming functions, di ba? Kaya nga po may tinatawag tayo na multi-function halls, no, na maraming pwedeng gawin doon. Pwede siyang maging refuge, pwede siyang maging bahay, pwede siyang maging takbuhan sa panahon ng mga pangangailangan. So, ang dami mga kapatid, ang daming nakikita ng Diyos na magagandang bagay sa atin dahil tayo ay merong relasyon sa Kanya. Okay, diretso po natin sa verse 10. Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, na tulad sa isang matalinong tagapagtayo, yan pong word na tagapagtayo, mga kapatid, sa Greek word ay dyan po kinuha yung word na architect. Okay? Ang Greek word po niya is architero. Okay? Na inilagay ko ang pinagsasaligan, yan pong word na pinagsasaligan ay foundation. At iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Si Apostol Pablo, ang nilagay niya ay yung foundation. Tapos may iba pang mga manggagawa na maglalagay ng mga materials. Saan po ilalagay? Sa ibabaw ng foundation. Dapat ingatan ng bawat tao ang pagtatayo sa ibabaw nito. Okay, last verse po natin. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang saligan o ng ibang pundasyon, ng ibang foundation, maliban sa nakalagay na ito'y si Kristo Jesus. Okay, sino daw po yung foundation? Sa si Jesus Christ. Umpisahan natin dito mga kapatid na kung paano ba itinayo ng Panginoon yung bahay ayon doon sa binasa natin kanina. Okay, tandaan niyo po ninyo, si Jesus through the ministry of the Holy Spirit is the source. Siya po yung pinagmulan. Kumbaga kung magtatayo ka ng isang building, dapat merong materials. At ang pangunahing material, ang pangunahing source ay si Jesus Christ sa pamamagitan po ng ministry ng Holy Spirit. Kasi sa pamamagitan po ng Holy Spirit, mga kapatid, nagkaroon ng mga prophets, ng mga disciples ni Jesus Christ, at sila po, mga kapatid, ang naging resources naman ng ating Panginoon. Alam niyo, si Jesus Christ through the ministry ng Holy Spirit ang main source. Pero meron siyang mga naging resources. Ang mga prophets, ang mga disciples, ang mga apostles ni Jesus Christ, at yung pong mga resources na yun na i-compile sa Bible. Kaya po tayong lahat mga kapatid ay nagkaroon ng access dito sa foundation na to sa pamamagitan po ng Biblia. At tayo po, yung mga tumanggap sa Panginoon, yung mga nanampalataya kay Jesus Christ as the main source, no, ng ating faith, tayo mga kapatid, nung tayo ay nakinig at nanampalataya sa mabuting balita
tungkol kay Jesus Christ, tayo po ay, ang tingin sa atin, mga kapatid ng ating Panginoon, ay tayo yung building ng Diyos na kanyang itinatayo. At sabi po doon ni Apostol Pablo, mga kapatid, no, inilagay ko yung pundasyon, si Apostle Pablo. The firm foundation has been set up. Mga kapatid, wala nang ibang pwedeng mag-build ng foundation. Sino nga daw po yun? Si Jesus Christ. At si Jesus Christ ang naging firm foundation through the gospel of Jesus Christ na itinuro po ng kanyang mga disciples. Mga kapatid, na-set up yung foundation, napakaganda po nung umpisa ni Apostle Pablo. Sabi niya doon, sa biyaya ng Diyos. Dahil sa grace ng ating Panginoon na i-set up niya yung foundation. Balikan po natin yung verse 10, no? Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin. Dahil dun sa biyaya na ibinigay sa kanya, naging para siyang katulad ng isang matalinong architect na ilagay niya po yung foundation. Amen. Mga kapatid, hindi ito magagawa ng mga nangaral ng turo ni Jesus Christ kung hindi sila biniyayaan ng ating Panginoon. Mga kapatid, alam nyo ba, isa sa mga authors sa Bible, minsan nabanggit niya, sino daw po ba ang tao para maging mindful ang Diyos sa atin? So, kagaya po ni Apostol Pablo, hindi rin siya makapaniwala na ako ba naging tagapaglingkod ako ng Panginoon? Kumbaga, naging karapat-dapat ba ako na maging alagad ng ating Panginoon? Bakit po? Kasi lahat po tayo, mga kapatid, hindi lang po tayo, maging yung mga Bible characters, alam ko po, marami kayong ma-identify at maaalala. Tandaan po natin no, na maging sila po ay nagkaroon ng failures. At sabi po doon sa ating second point, no, we have no future apart from Him, but He gave Jesus so we can be part of His vineyard and household. Tayo po ay mga kapatid, bakit ba pipiliin ng Diyos na mapabilang tayo dun sa itinatayo ng ating Panginoon? Ang totoo, hindi naman niya na tayo kailangan pagplanuhan eh. Bakit? Lahat naman tayo nagkasala at nagkamali. Lahat tayo lumayo sa Panginoon. Pero napakatibay po dapat sa ating lahat na it is by the grace of God alone. Amen? Magkakaroon lang tayo ng firm foundation at mas lalo natin itong maiintindihan kung mauunawaan natin yung biyaya ng Diyos. Hindi po tayo karapat-dapat mapabilang dun sa bukid, dun sa building ng Diyos, pero isinali po tayo ng ating Panginoon. Amen? It is by the grace of God to His servants that they ministered to us the gospel of truth faithfully and successfully. Mga kapatid, yung mga ginamit ng Diyos, yung mga kinasangkapan ng Panginoon para po magkaroon tayo ng Bible, no? Yung mga authors, yung mga characters na naikwento doon sa Biblia na binabasa natin, mga kapatid, hindi rin po sila naging perfect characters, pero dahil sa biyaya po ng Panginoon. At alam ko po, matatandaan ninyo sa marami natin pinag-usapan, even yung mga most popular Bible characters, meron silang mga naging failures. Amen? Tandaan natin yung mga naging failures nila, but they continued and pressed on to fulfill their callings. Kaya sana po mas maintindihan ninyo mga kapatid na meron tayong naging matibay na pundasyon at tayo ay napabilang doon sa bukid, doon sa vineyard, doon sa household, doon sa building ng Panginoon dahil po sa kagandahang loob ng Diyos. Wala sa atin ang karapat-dapat o makakapasaman lang para po sabihin ng Diyos, ay grabe, qualified ka talagang mapabilang dito. Wala po. Dahil lahat tayo, we fail. Amen? Pero dahil sa kabutihang loob ng Panginoon, binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos mapabilang dun sa kanyang napakagandang creation. At sabi po din ni Apostol Pablo, no, mga kapatid, balikan natin yung ating talata sa 1 Corinthians chapter 3 verse 10. Sabi niya po rito, inilagay ko, so siya, meron siyang ginampanan, yung foundation, at iba
ang nagtatayo sa ibabaw nito. Okay, may panibagong character, no, na nabanggit si Apostol Pablo. May ibang maglalagay nung mga material sa ibabaw nito. So kaya nga po sabi ko diyan, someone else will put the other materials upon the foundation. So mga kapatid, kung may itinatayong bahay at meron nang nailagay na mga foundation, may structure na, tapos sinabi ilagay mo yung pader. Yung po bang pader ilalagay mo dun sa malayo? 'Di ba? Dapat connected siya dun sa structure, dun sa foundation. Imagine niyo po si Paul, no, yung mga apostol kagaya ni Apostol Pablo, kinasangkapan ng Holy Spirit para mabuo yung mensahe ng Panginoon na binabasa natin ngayon na nasa Biblia. Sa pamamagitan po nila, mga kapatid, ay nakilala natin si Jesus Christ. Amen? At siya yung naging sentro ng ating pananampalataya. So imagine po ninyo, sa likuran niya, ayun na po yun. Nailagay na yung foundation. At yan po ay si Jesus Christ. Pero may nabanggit po si Apostol Pablo, no, na merong pang mga manggagawa. May iba pang co-workers, no, na maglalagay nung mga materials. So, makikita po niyo yung iba pang characters dito. I hope na mas naiintindihan ninyo mga kapatid yung susunod natin pag-uusapan about someone else will put the other materials upon the foundation. So, pagkatapos ng mga alagad, may mga naging co-worker si Jesus, mga kapatid, up to our generation. So, sana po ma-appreciate natin na hindi po natapos yung mga builders ng vineyard ng ating Panginoon sa panahon lang ng kanyang mga alagad. And up to now, meron tayong mga tagapagturo, meron tayong mga pastors, may mga preachers, may mga teachers, lahat po tayo, we can be co-workers of Jesus to build His household. Pwede niyo po bang i-claim yun mga kapatid? Wala na po yung mga alagad, pero tayo na po ang aasahan ng Panginoon na maging co-workers para itayo, patibayin ang kanyang building. Amen? The co-workers, sabi doon, must be careful in building upon the firm foundation. Okay, basahin ulit natin po. Sabi niya doon, inilagay ko ang pinagsasaligan at iba ang nagtayo. So, meron po siyang bilin dito sa iba na magtatayo. Dapat ingatan ng bawat tao ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Okay, bakit kaya kailangang mag-ingat? So ito na po ay message na para sa atin, no? Kasi we are co-workers. The danger is, baka ang ginagawa ng iba ay nagbibuild ng iba pang foundation other than Jesus. Diretso natin yung basa. Dapat ingatan ng bawat tao ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Yung pong last verse natin kanina. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang saligan, ng ibang foundation, maliban sa nakalagay na. Mga kapatid, wala ng ibang foundation dapat. Na ilatag na yung foundation. Pinakilala na sa atin yung foundation. Sino po ang foundation? Si Jesus Christ. Kaya mga kapatid, si Jesus Christ, bago po siya tuluyang umakyat sa langit, ang dami po niyang ibinilin sa kanyang mga alagad about the false teachers, about the false prophets, At lalo na po sa panahon natin ngayon, at ine-expect natin sooner magpapakilala yung Antichrist, no? Ang Antichrist, mga kapatid, ay hindi niya sasabihing, huwag kayong maniwala doon kay Christ. Hindi po. Magpapakilala siya na siya yung Christ. So, ulitin ko, mga kapatid, sabi ni Paul, mag-ingat kayo sa mga nagtatayo sa ibabaw nito kasi baka maglagay pa kayo ng iba pang saligan, ng iba pang foundation, nakalagay na. Baka we are building in the name of others or baka po by our name na. Kuya Rel, ano yung building in the name of others or baka sa name na natin? Kasi mga kapatid, minsan, akala natin we are co-workers of God, pero minsan, dahil nakafocus na tayo dun sa ginagawa natin, no, hindi na si Jesus Christ ang sentro, baka
hindi natin, baka hindi tayo aware at hindi na nalalaman ng ibang mga coworkers na nagtatayo na sila ng building at sila na, pangalan na nila. Alam yun? Nawawala na sa picture si Jesus Christ kasi ang nagiging bida na yung mga co-workers. Okay, mga kapatid, para mas maintindihan po ninyo. Ang totoong issue kung bakit isinulat po ni Apostol Pablo itong binabasa natin, mababasa po natin doon sa mga unang verses. Sa chapter 3, verses 3 to 5. Dahil makamundo pa rin kayo. Okay. Ang kausap niya po rito yung mga taga-Korinto. Nag-iinggitan kayo at nag-aaway-away. Hindi ba't patunay ito na makamundo pa rin kayo at namumuhay ayon sa laman? Ano po ba yung kalagayan nila? Bakit ganito ang pagkakasabi sa kanila ni Pablo? Kapag sinasabi niyong kay Pablo ako o kay Apolos ako, hindi ba't para kayong mga taong makamundo na nagkakampi-kampihan? Ayan. Alam niyo po, ang case po kasi talaga sa Korinto, mga kapatid, kaya sumulat si Pablo, isa sa mga reasons ni Pablo, dahil po yung church ng Corinth ay meron ng division. Nagkakampi-kampi na. At hindi ito ine-expect ni Pablo sa Corinth. Why? Eh, hindi nyo naman kailangan mamili kay Pablo o kay Apollos eh. Bakit? Kasi ito nga pinasabi niya sa verse 5. Sino ba si Apollos? At sino ba naman akong si Pablo? Kami ay mga lingkod lamang ng Diyos na ginamit niya upang sumampalataya kayo. At ang bawat isa sa amin ay gumagawa lamang ng gawaing ibinigay sa amin ng Panginoon. So ano pong nakikita mong danger ni Paul? Ang nangyayari, ang mga tao, nawawala yung focus nila kay Jesus Christ. No? Ang nagiging sentro ng kanilang pananampalataya ay the organization, the religion, the leaders, no? Kung bakit sila naglilingkod sa Panginoon, hindi naman na dahil kay Jesus Christ. Dahil na dun sa tao, dahil na dun sa church, dahil na dun sa religion. At mga kapatid, maybe meron tayong mga taong nakikita na sobrang zealous, sobrang sipag, pero hindi natin pwedeng masabi na ay itong taong ito talagang sa Panginoon siya naglilingkod. Maybe kaya niya ginagawa yon ay dahil sumisikat siya, dahil na-validate yung kanyang kakayanan, alam mo yon? Ganito yon dahil hindi na relation sa Diyos, kundi religion lang ang foundation nila. Kaya ang dali po sa kanila na magkaroon ng idol. Ay, idol ko to. Yung itong leader na to, ayaw ko dyan. Ito lang yung leader ko. Pareho lang silang magiging tagapaglingkod ng ating Panginoon. No? Speaking, ang tinutukoy po natin dito mga kapatid ay yung talagang si Jesus Christ ang kanilang Panginoon, no? Kapag parehong si Jesus Christ ang kanilang ang pinaglilingkuran, di natin kailangan mamili sa kanila. Why? Si Jesus Christ ang pinakamahalaga. Amen? So, ngayon mga kapatid, how to be a co-worker in the household of God. Number 1, we must be built in Jesus Christ. Hindi ito religion. Ang totoo, hindi tayo dapat maging promoter ng religion. Ang ipinopromote po natin ay ang Panginoon. Amen? Si Jesus Christ. Dapat po umaattend kayo sa inyong mga churches. Hindi po dahil sa anumang dahilan, dahil sa pangalan ng church o dahil may barkada ka doon o dahil andun yung crush mo o nandun yung mahal mo. Sana po lahat ng dahilan natin ay ang Panginoong Jesus. Amen? Siya dapat, sa Kanya tayo nakabuild. Tandaan natin yung mga previous lessons po natin, kung matatandaan po ninyo, pinag-aralan natin is about loving others, doing good to others. Amen? Natatandaan po ba ninyo? Yun yung pinag-uusapan natin na minsan akala natin nagiging kalugod-lugod tayo sa Diyos dahil pala hallelujah tayo. Pero dahil lagi tayong galit sa kapwa natin, ang dami nating sama ng loob, hindi natin alam, hindi pala natutuwa ang Panginoon sa atin kahit puro hallelujah or puro kanta tayo ng kanta ng mga praises song. Pero mga kapatid, kahit umiibig tayo sa kapwa, kahit gumagawa tayo ng mabuti sa kapwa, they are all meaningless if we are doing them apart from our faith
in Jesus. Lagi niyo tatandaan mga kapatid, ang foundation ng loving others or doing good to others, ang pinaka-foundation nun, si Jesus Christ. Amen? Mga kapatid, dapat maintindihan natin, we must understand that the goodness of men cannot bring them to heaven because it is only by the grace of God through faith in Jesus. Magiging mabuti kang co-worker ng ating Panginoon na para nagagawa natin yung maingat na pagtatayo kung naiintindihan natin mga kapatid na, wala talaga pong bearing yung kabutihan ng tao para mapunta siya sa langit. Wala po. Dahil magkakaroon lang tayo ng salvation, no? Ng biyay, ng gift or ng access sa heaven dahil lang po sa kagandahang loob ng ating Panginoon. No, ito laging sawang-sawa na kayo siguro kung ginagamit kong illustration yung magnanakaw na kasama ni Jesus Christ na naipako sa krus. 'Di ba yung nasa right side niya nung siya ay nanampalataya kay Jesus Christ, sinabi niya, Panginoon, sana alalahanin mo ko pagdating mo sa paraiso. 'Di ba tinanggap siya ni Jesus Christ? Hinanapan pa siya ni Jesus Christ ng good works. Hindi po siya hinanapan ni Jesus Christ ng good works. Bakit? Kasi po, sa kagaya na sinasabi natin, ito yung totoong foundation, mga kapatid. Kapag tayo ay co-worker ng ating Panginoon, hindi po tayo tagahanap ng mali ng kapwa natin. Hindi tayo tagabantay kung nagkakasala ba sila o mabuti yung ginagawa nila. Hindi po natin trabaho yon. Ano po ang trabaho ng mga co-workers sa vineyard ng ating Panginoon? Ay ilapit sila at ipakilala na si Jesus Christ. Siya ang kailangan nating lahat. Amen? Hindi tayo gumagawa ng mabuti, hindi tayo gumagawa ng kabutihan sa kapwa natin para tayo mapunta ng langit kahit maging pinakamabait ka. Pero kung hindi mo tinanggap si Kristo at wala si Jesus Christ sa buhay mo, lahat yon ng ginawa ng taong kabutihan, hindi siya madadala nito sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, tandaan natin na good works do not secure our place in heaven, but they are our response to the grace of God that has already given us heaven. Okay, Ren, hindi na ba tayo gagawa ng mabuti? Okay na rin pala kasi mapupunta tayo sa langit. No. Ito yung ibig kong sabihin. Hindi yung paggawa natin ng mabuti ang nagliligtas natin. Pero, dahil iniligtas na tayo ng Panginoon kahit hindi tayo karapat-dapat, ito yung response natin dun sa napakalaking biyaya na tinanggap natin sa Panginoon. Gagawa tayo ng mabuti. Amen? Ulitin ko, yung good works ay response natin dahil tumanggap tayo ng napakagandang biyaya galing sa Panginoon. Pero again guys, ang foundation ay dapat yung relationship sa Panginoon. Kaya nga po makakapag-reflect tayo ngayon. Are we doing these good things dahil mapaparangalan ba tayo? Ngayon, ini-encourage ko tayong lahat na iyakin natin sa sarili natin na ginagawa natin itong mga paglilingkod na to dahil kay Jesus Christ. Bakit hindi natin pwedeng pagbasihan yung good works? Kasi po, kung good works ang basihan, ay mga kapatid, walang papasa. Dahil kung good works po ang basihan, mga kapatid, para tayo ay mapabilang sa vineyard, sa building ng Diyos, ay mga kapatid, walang papasa talaga ni isa sa atin because the standard of goodness is God and it is perfection. Okay, good works ang basihan ay wala po talaga sa ating mapapabilang. Ano pong sabi sa Roma 3:23? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Wala pong nakaabot. Mga kapatid, kahit yung pinakamabait na tao, may kasalanan yun. Amen? Kaya hindi natin pwedeng pagbasihan ng ating good works. Kaya nga pag nakatayo tayo sa ibabaw ni Kristo, kahit kulang tayo,
Amen? Kahit marami tayong kahinaan, kahit marami pa ring kulang, kahit marami pa tayong hindi nagagawa, lagi pa rin tayong kumpleto. Amen? Pag, pag si Jesus Christ, kapag kay Jesus Christ tayo nakatayo, okay, para mas maintindihan ninyo, sabi po sa 2 Corinthians chapter 12, verses 8 to 9. Basahin po natin sa NIV. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. Mga kapatid, si Apostol Pablo ito at meron siyang kahinaan na 3 beses na daw po niyang ipinakiusap sa Diyos na tanggalin, pero hindi po nanatili na merong kahinaan si Pablo. Yung last na nag-share sa atin si Ma'am Nika, no? Ang pinag-usapan natin si Pablo, almost perfect na nga siya kapag pag-uusapan natin yung standard natin mga tao. Pero mga kapatid, umamin si Pablo, meron din akong kahinaan, no? Pero tingnan niyo mga kapatid, kapag kay Jesus Christ tayo nakatayo, mga kapatid, kapag kay si Jesus Christ ang foundation natin, tingnan niyo po yung naging realization ni Paul. But he said to me, my grace is sufficient for you. Amen? For my power is made perfect in weakness. Hallelujah. Kaya ang Panginoon ang firm foundation, hindi yung good works natin, hindi yung success natin. Kasi mga kapatid, again, kapag goodness ng tao ang pagbabasihan, wala. Lahat tayo kulang. Pero kapag kay Jesus Christ tayo nakatayo, yung mga kakulangan natin, yung mga kahinaan natin, mas lalong nagpapatibay ng biyaya ng ating Panginoon sa atin. Amen? Jesus must be the center of everything in our lives. Yun po talaga mga kapatid, ang sabi natin, ang pinaka-core ng message po natin ngayon. Hindi dahil kung ano yung organization or kung sino yung leader. Kasi paano nga mga kapatid, kung ang foundation ng ating paglilingkod o ng ating relationship ay yung organization, yung church or yung leader, ay ito nga po yung sabi ko doon sa pangalawang point paano kung makita mo na yung mga pagkakamali nila? Diba? Paano pag nabalitaan yun, si pastor nagawa niya ba talaga yun? Oh my God! Yung organization pala na yun ay supporter pala nung yung hindi mo sinusuportahan politiko. Ayoko na doon. Diba? Bakit? Kasi doon tayo nakabase sa kanila Amen? Sila yung sentro ng ating paglilingkod. Kaya nga po, hindi pwedeng sila ang maging foundation natin. Kaya nga po, mga kapatid, nauuso to sa Christian world, yung term na natisod. Natisod siya kay pastor, natisod siya kay sister, natisod siya kay brother. Bakit sila natisod? Kasi nakatuon sila sa tao o sa grupo. Ibig sabihin, hindi sila built kay Jesus Christ. Amen? And we must be contented and fully satisfied with Him. Mga kapatid, masasabi na ba talaga natin sa buhay natin na si Jesus ay sapat na? Dahil wala kasi ako ng ganito wala kaming ganito, ang dami ko pang walang ganito, gusto ko to, yung pangarap ko pa to. Hindi pa ba ang Panginoon ang source ng ating joy? Hindi pa ba ang Panginoon ang source ng ating fulfillment? Mga kapatid, ito alam ko lagi na natin itong nagagamit na illustration. Ang upuan. Kapag po tayo ay uupo lang tayo. Sobrang bihira po yung nakikita kong tao na bago siya umupo ay titignan niya pa muna, wait lang, sino bang gumawa nito? Made in ano ba to? Anong kahoy ba tong ginamit? Anong material ba ang ginamit dito? Di ba tayo mga kapatid? Kapag may nakita tayong upuan, uupo na tayo agad. Iaasa na natin yung buong weight natin dun sa upuan na yun. Kaya nga maraming napaprank sa upuan, di ba? May tinatanggal, kaya mabubuwal sila. Merong hindi nila ipinapakita na wala palang paa, tanggal pa ng isang paa. Pero bakit sila napaprank? Kasi buong tiwala sila na pag umupo ako dito, mabubuhat niya ako. Amen? Kahit mas malaki pa yung uupo kaysa dun sa upuan. So mga kapatid, parang upuan na ba ang Panginoon sa ating mga pananampalataya? Kaya ba talaga nating ipagkatiwala ang lahat sa Kanya? Amen?
Kasi Kuya Roel, minsan kasi natatakot pa rin ako, nalulungkot pa rin ako kasi ang dami pa ring wala, ang dami pa ring struggles, ang dami pa ring pains, ito pa rin yung mga problema sa buhay. Mga kapatid, hindi naman ibig sabihin pag may problema ka, hindi ka na nagtitiwala sa Panginoon eh. Amen? Meron lang ako isang bagay na mga kapatid na ipaparealize sa atin. Baka kaya tayo may struggles, baka kaya tayo may pains, no? Ay dahil ipinagtatanggol tayo ni Jesus sa mga umaagaw sa atin sa Kanya. Basahin natin itong John chapter 10. Si Jesus Christ mismo ang nagsasalita. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ito pa yung task ni Jesus Christ. At kailanman ay hindi sila mapapahamak, walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Bakit kailangan ni Jesus Christ maging ganito ka-protective? Bakit? Kasi mayroon talaga pong pwedeng umagaw sa atin. Ibinigay sila sa akin ng Ama na higit na makapangyarihan sa lahat. Mga kapatid, walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama. Pag-imagine tayo ngayon na meron kang hawak at ang task mo ay madala mo yung dala-dala mo doon sa doon sa base ninyo, no? At maraming obstacles. May mga kalaban ka na aagawin sa iyo yan. And habang hawak-hawak mo yun, habang ipinagtatanggol mo yun at iniiwas mo yun, magugulo yun, maaalog. Amen? So, merong mga uneasy situation dun sa hawak-hawak mo. Bakit? Kasi iniiwas mo siya. Ipinagtatanggol mo kasi siya. And maybe mga kapatid, bago tayo magduda kung ang Panginoon ay maaasahan natin, dahil nga meron kang pains at meron kang struggles, dahil meron ka pa rin inaantay sa Panginoon na hindi pa rin binibigay ng Panginoon, what if, mga kapatid, kaya mo yan nararanasan, ay nasa process tayo na ipinaglalaban ka ng Panginoon. Amen? Kaya nga po, hindi ang no ng Panginoon is rejection. Sometimes, yung no ng Lord is protection. Kasi hindi lahat ng gugustuhin natin ay makakabuti para sa atin. So, mga kapatid, can we still trust our firm foundation? Si Jesus pa rin ba ang upuan ng ating mga buhay? Kahit meron ka po ngayong iniiyak, at meron kang mga pains, at meron kang mga challenges, always remember, ito ang goal ni Jesus Christ. Hindi ka maaagaw sa Kanya. Kanya ka lang. Amen? Sa Kanya tayo. Ipaglalaban tayo ng ating Panginoon. Kahit umaayaw ka na, lalaban ng Panginoon para sa atin. Alam niyo mga kapatid, isa pang nais kong ipaunawa sa inyo. Kahit pinakamasamang tao, pwedeng ipatong sa foundation na ito. Sino nga po yun? Si Jesus Christ. Bakit? Bakit kahit pinakamasamang tao, pwedeng mapabilang dito sa building na to? Kaya siyang pasanin ni Jesus Christ eh. Kaya siyang pasanin ni Jesus Christ. At mula po rito sa mga talatang to, mga kapatid, sa Hebreo 8:12, sa Colossus 2:14, at dito sa Hebreo 10:23, tingnan niyo po kung anong klaseng foundation si Jesus Christ. Sapagkat patatawarin ko ang kasamaan nila at lilimutin ko na ang mga kasalanan nila. Uy! Kaya pala pwede pa rin i-invite kahit mga makasalanan. Kahit pala pinakamasamang tao, pwede pa rin nating ilapit kay Jesus Christ. Bakit? Ito kasi ang ginagawa ng foundation eh. Nagpapatawad siya at hindi lang siya nagpapatawad, mga kapatid. Lumilimot ang Panginoon. Wala na po yung kanyang nakaraan sa Panginoon. Amen? Gagawa na ang Diyos ng bagong kwento sa kanyang buhay. May pananagutan dapat tayo sa Diyos. Di ba? Totoo naman, tayo naman dapat ang parusahan. Dahil hindi natin matupad ang kautusan. Pero inalis ito ng Diyos sa pamamagitan ng pagkapako ni Kristo sa krus. Kaya hindi na tayo parurusahan. Lahat tayo may pananagutan. Lahat tayo dapat ang mapahamak. Pero inalis ito sa pamamagitan ng pagpako
kay Kristo Jesus. Amen? Pinawi ni Jesus Christ yung records ng mga pananagutan. Imagine ninyo mga kapatid, kapag si Arvin, kapag siya ay nagkasala at siya ay na-convict sa isang kasalanan, kahit na pagbayaran na po niya to sa kulungan, pag po siya ay nakalaya mga kapatid, at nag-apply si Mimi ng trabaho, pinakuha siya ng NBI. Mga kapatid, tanungin ko kayo, wala na bang record na na-convict siya sa kasalanan? Lalabas pa rin yun. Kahit na pagbayaran na ni Mimi yun sa kulungan, hindi mawawala yung record ng kanyang kasalanan. Yun yung ginagawa ni Jesus Christ, yung ating firm foundation. Pinawi niya, binura niya. Amen? Kaya yung mga tao na lumapit kay Jesus Christ, na tumayo kay Jesus Christ, sa salita ni Jesus Christ, sa gospel ni Jesus Christ, amen? Pinawi ni Jesus Christ sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa cross. Sabi pa po, no, yung last verse natin sa Hebreo, chapter 10, verse 23, mga kapatid. Magpakatatag tayo sa pag-asa natin at huwag tayong mag-alinlangan dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. Sometimes ito yung struggle natin kaya hindi tayo makatayo ng firm dun sa foundation ng Panginoon na isinet na. Dahil hindi naman kasi ito ginawa ni Lord Tagal ko naman kasi itong hiningi. Hindi naman kasi talaga ito binibigay ni Lord. Pinag-aralan na nga namin ito nung nag-online prayer meeting kami. Umiyak pa nga ako nun Ine-expect ko gagawin na ni Lord. Hindi pa rin nangyari yung inaasahan ko. Mga kapatid, magpakatatag tayo. Why? Hindi tayo naglilingkod at nananalangin sa isang Diyos na bingi at sa isang Diyos na sinungaling. Hindi sinungaling ang Panginoon. Pero kailangan tayong magpakatatag sa pag-asa natin. Amen? Bakit? Kasi kung ipinangako yan ng Diyos, tapat siya. Hindi pwedeng magsinungaling ang Panginoon. Hindi tayo magiging tapat, pero tapat ang Panginoon. Anong mahalaga? Tapat yung pinangakuan o tapat yung nangako? Amen? Kahit pinangakuan ka at ikaw ay tapat na nag-aantay, pero kung hindi tapat yung nangako sa'yo, wala ka talagang aasahan. Amen? Wala ka talagang aasahan. Pero pag tapat yung nangako, mga kapatid, pag tapat ang nangako, kahit hindi na tapat yung pinangakuan, tatanggapin pa rin niya. Dahil ang mahalaga, tapat yung nagbigay ng pangako. At tapat ang Panginoon, mga kapatid. I hope tonight, Jesus is your firm foundation. Kung medyo nandun ka na sa tagiliran nitong mga nakaraang panahon dahil iniisip mo, ang dami mong guilt, ang dami mong regrets, no? Na sana ganito na lang, sana sana nandito na ako kung hindi ko pa to nagawa. Mga kapatid, minsan yung mga forfeited dreams or yung mga forfeited opportunities, mga kapatid, kung merong mga opportunities na dapat ay ginawa mo na or ginarab mo na pero ngayon nagsisisi ka, bakit kasi hindi ko pa yun ginawa? Mga kapatid, ulitin ko, hindi ikaw ang firm foundation. Pwede tayong magkamali, pero ang Panginoon, hindi kailanman. Kung feeling mo, wala ka ng pag-asa dahil ang dami mo nagawang pagkukulang, ang dami mo napalagpas sa buhay mo, I encourage you, tumungtong ka ulit sa firm foundation, si Jesus Christ. Because God can always turn everything to your favor. Amen? Because He is firm foundation. Mga kapatid, ulitin ko, kung ang pagbabasihan lang natin ay yung goodness natin, hindi talaga tayo, mga kapatid, hindi tayo makakatagal. Dapat nakatayo ka sa goodness ni Jesus Christ. Yun lang yung maaasahan mo.
Yun lang yung tatagal sa bagyo, yun lang yung tatagal sa lindol. Pero kapag sa pangalan natin, sa goodness natin, sa diskarte natin, kapag dumating sa testing, pwede pa rin tayong mag-fail. Pero pag nakatayo tayo sa Panginoon, amen. Mga kapatid, ewan ko, I just discern it right now sa spirit ko habang nagtuturo ako na maybe some of us ay sobra kang dinadrag pababa dahil meron kang past, dahil meron kang mistakes, no, na hindi mo malimutan at feeling mo yung present condition mo ay consequence nung mistakes mo nung nakaraan. And sobra kang dinadrag nito kahit meron ka ng success, kahit meron na sa paligid mo na pwede kang maging thankful for, no? Pero parang lagi kang dinadrag pababa. Hindi mo magawang maging masaya kasi meron ka naaalala. Kasi ganito yung ginawa ko noon. Kapatid, I'm speaking to you. Kung ikaw to, always remember, limutin mo na yan kasi si Lord nakalimot na siya. Amen? Kapag ang Lord lumimot, He can open another door for you. If Jesus can still be the best, even at our worst. Mga kapatid, kagaya na sa pinag-usapan natin, makasalanan na ha, pero pwede pa rin siyang isama sa Panginoon. Nagkakamali na, bumabagsak na, pero ang Panginoon matibay pa din. If Jesus can still be the best, even at our worst. Ito yung tanong ko mga kapatid, kung napatunayan natin, kahit worst na tayo, best pa rin ang Panginoon. Basta nakatayo tayo sa Kanya. Kapatid, ito yung tanong natin sa sarili natin, hindi ka pa ba magtitiwala sa Kanya bilang ating pundasyon? Then hindi pa ba tayo maglilingkod sa Kanya kung ganito siya klaseng pundasyon? At mapipigilan ba nating ma-in love sa Kanya